Welcome to another impromptu video session. This time tayo live from Maliko, Pangasinan. Salamat po, Maliko, Pangasinan, lalo sa pamilya Soli Santa Maria. Ayan. So ngayon pag-usapan natin sa video session na to is yung sa Facebook. And mga few weeks ago, biglaan na nasuspend yung dalawang account ko. Kasi before, isa lang yung account ko, syempre. Sa mga matatagal lang gumagamit ng Facebook, dati di ba may limit na hanggang 5,000. Kaya nag-create ako ng another one. So yung dalawang yun, mga account ko yun ng mga around 2010 or before 2010. Tapos yung pangalawa, mga ganun din. Years lang yung pagitan. To make the story short, both of those are suspended. Biglaan. And magkasabay talaga. And then, yun pa yung time na walang ganong movement yung aking Facebook nung mga araw na yun. Kasi alam niyo naman, di ba, lagi ako nag-video, nagpo-post. So, live na live naman, kitang-kita tao talaga yung gumagamit ng Facebook. Of course, I'm not a perfect Facebook user, but I'm quite sure din naman na wala ako nang violate. So, yun na, biglaan ganon. And then, ganun din, may mga kilala din ako, mga fellow matatagal nang gumagamit ng Facebook, and then mga advocates pa karamihan and school owners na ganun din yung nangyari. Iba na una pa nga sa akin, although some of them they were able to recover it already na. Sa akin talaga yung isa hindi na, yung pangalawa inaaral ko pa paano diskarte. Anyway, one of the way na ginawa namin is puntahan yung office ng Facebook Philippines na yung Metaverse, and ito yung nakakagulat, no? Wala silang, as far as I'm concerned, yung sabi ng security guard doon sa may building ng Menarco is wala daw ganong tao doon sa Facebook office except yung security. So hindi natin alam kung ano yung, baka may mga equipments nga naman doon. And then nagkakatao lang daw doon pag may events, di ba? Parang hello, Facebook Philippines to, Metaverse yan, international company, di ba? Wala kayong customer service, wala nga ring hotline, check nyo sa Facebook nyo. So if ever na may mangyaring hindi maganda sa iyo sa social media, lalo sa platform nila, ibig sabihin, ang pinaka-accountability structure lang is yung AI. 'Di ba? But of course, alam naman natin kahit may AI, hindi naman din yan perfect. At saka kailangan ng human intervention because there are many factors when you deal with customers. You're dealing with people. Kahit na yung medium mo ay advanced, no, yung technology, yung product mo, yung way mo to accommodate. Kasi aminin natin, maraming hindi nakakaintindi ng instruction. Hindi rin naman ganun ka-fluid yung pag-accommodate, no, sa mga concern. Like in my case, nag-face recognition na ako, nag-appeal ako kasi may appeal eh. Face recognition, code na yung phone ko doon na matagal na naka-register din sa Facebook. And then wala na kasing email, wala na yung email ad ngayon. At before, di ba sa email nagsisend? Ngayon, yung pangatlo, ID. Hindi niya tinatanggap yung ID. Like, may mga indicated IDs doon. Siyempre, tao lang din naman nag-program ng algorithm na yan. Katulad nun, yung PRC ID is also a national ID na reliable. Pero hindi niya ina-accept. So, that's the reason na suspend permanently isa kong account. But I'm still hoping ma-recover yun. Yun nga lang, unfortunately nga, pagpunta doon, wala palang taong haharap sa'yo. Hindi alam nung guard. Sa ano to mismo sa kinommunicate ng security guard sa amin. May mga nauna pa pala nagpunta sa amin doon. Tapos yung mga, tinanong ko, syempre, ano bang araw usually mo nagre-report? Kung hindi daw nila alam. So I don't know kung instruction yun ni Facebook sa kanila or yun talaga yung sitwasyon. But I'd rather go to the latter explanation kasi may tao ako nakaharap na kumbaga hindi naman talaga part siya ng Facebook, security yun eh. Marami namang company doon sa building na yun. So siguro maganda imbestigahan to ng gobyerno, no, paging, lalo na kay Senator Risa Ontiveros, kay Senator Bam, and then ganoon din sa atin sa DICT, na maimbestigahan nyo yan, bakit ganyan yan. Kung hindi mo nga iisipin na Facebook Philippines yun, iisipin mo yung setup yung structure, kung walang bias kunwari hindi yun Facebook Philippines, isipin mo scam nasa borderline yan ng yung mga scam na company plus yung borderline ng mga dummy company, ganun yung galawan yung datingan and I hope I'm wrong. So yun ang natin doon. So please, I hope Senator Risa Ontiveros o kahit mga tulpo, subukan yung imbestigahan yan. Tingnan nyo lang,
And dapat lalo na DICT dapat na monitor nyo yun eh. Okay? So, yun lang naman concern ako sa mga tao. Kasi isa pa pala napahabol lang. Ang dami-daming trolls. Ang dami-daming underage. Ang dami-daming sexual predator na ginagamit yung Messenger tsaka Facebook. Dapat yan ang unahin nyo. Oh, kaya dun pala makikita nyo hindi talaga completely reliable yung accountability structure ng AI. Kailangan talaga ng human intervention. Kaya ka nga nag-hire din ng employee, tsaka ng admin. Hindi yan totally iaasa mo lang sa internet, 'di ba? Oh, lahat naman ng international company may customer service, 'di ba? May mga empleyado na available, makikita mo. May hotline. O what are you exempted to that general universal principle? Hmm. Diba? Tsaka accountability yan eh, tsaka integrity. Complete transparency yan, lalo na negosyo malaki yan. Lalo na yung mga Pilipino rito na nire-represent, no? Hopefully hindi nga kayo dami, 'di ba? O hopefully talagang tayo, kumbaga hindi alam ng Facebook Philippines, hindi ko alam kung alam ng may basbas ng Facebook International yung ginagawa no ng Metaverse International. Anyway, thank you very much and God bless us all.